Nahulog si Sandra sa malalim na pag-iisip. Pumasok si Eric sa kwarto. Kakausapin sana niya ito ngunit kasunod nito ang kanyang ama. Kaya naman sinara niya ang vault. Sandra, okay ka lang ba? Naikwento ni Eric ang nangyari kanina. Opo, Dad. Natakot lang po ako. But I'm okay na po. May nagpapadala daw sa'yo ng note. Patingin nga. Kinapa niyang bulsa. Naalala niyang nailagay niya sa vault. Ayaw niyang makita ng ama ang binigay ng mommy niya at baka makita nitong pilas ng picture. Bilang respeto sa kinikilalang ama, ay ayaw niya mabanggit ng kahit na anong tungkol sa biological father niya. Saan ko ba nailagay? Hahanapin ko po mamaya. Aniya. Sandra, magsasabi ka sa akin at kay Eric kung may lalapit sa'yo. Huwag kang basta magtitiwala. Yes, Dad. Huwag po kayong mag-alala. I have the best bodyguard ever. Aniya, kahit palabis ang pangamba niya. Ngunit ayaw niya makadagdag pa sa alalahanin ng ama. Lumabas siya ng banyo at laking gulat niya na nakaabang si Eric sa labas. Bakit? May bisita ka? Kunot ang noo niya. Sino? Napangiti siya nang maalala si Christine. Mabuti at pinuntahan siya nito. Nagmamadali siyang nagbihis sa harapan mismo ni Eric. Nakapantulog na kasi siya. Hindi niya na ituloy ang ginagawa dahil yumakap mula sa likod ang binata. Nakayapos to sa likod niya. Tinaniman nito ng halik ang kanyang batok at balikat. Eric, mamaya na. Importante ang kakausapin ko. Ani ang pilit kumakawala sa binata, lalo na nang maramdaman niyang nakabukol na harapan nito sa kanyang likod. Importante? Umismid ang binata. Tila bakal ang mga bisig nito na nakayakap sa kanya. Oo, matagal na kami hindi nakikita. Kaso'y tila bingi ang binata. Sinapo nito ang kanyang dibdib habang gumagawa ng kiss mark sa kanyang leeg. Nilapirot nito ang kanyang nipples na naninigas na. Eric, mamaya na lang pagbalik ko. Ani ang mahinang tinig. Mabilis lang to. Quickie lang. Ano daw? Anong quickie? Bago pa siya makapagtanong, sinanda na siya nito sa pintuan. Pero ilang saglit lang ay may kumatok sa pintuan. Chandra? Boses ng daddy niya. Nataranta siyang nagbihis at mabilis na inayos ang sarili. Yes, Dad. Binuksan niyang pinto at iniwan ang bitin na si Eric. Kanina pa naghihintay si Jason. Nagulat pa siya na si Jason palang bisita at hindi si Christine. May dalang flowers at chocolates si Jason. May dala rin itong imported wine para sa daddy niya. Nag-uusap ang daddy niya at si Jason. Nagpahanda ang daddy niya ng merienda. Naupo siya sa stool habang naghihiwa ng fresh fruits. Tanaw niya ang nakaupong nag-uusap. Napapitlag siya nang tumabi si Eric sa kanya. Nakakabaliw ka, Sandra. Bulong nito sa kanyang tenga. Mariin niyang kinagat ang labit baka napansin sila ng ama at ni Jason. Nakatutok ang mga mata nilang dalawa sa dalawang nag-uusap habang gumagawa sila ng milagro sa kusina. Mayabag na papalapit, nadinig niya itong mahinang nagmura. Nasa harapan niya na si Jason at ang ama. Namutla siya, hindi naman siguro nakita ng mga ito ang ginawa nila ni Eric. At nasaan si Eric? Nakita niya itong nasa ilalim ng malaking kitchen table. Kumakabog ang dibdib ni Sandra. Never sa buong buhay na naisip niyang makakaranas siya ng ganitong pangyayari. Nakatayo sa harapan ng kitchen table ang daddy niya si Jason. Nagsali ng alak ang kanyang ama. Nakamasid lamang siya sa dalawa't nagdarasal na sana ay bumalik ng mga ito sa labas. Napapitlag siya nang maramdaman ng kamay ni Eric. Tumayo siya upang alisin ang kamay nito. Na isang pagkakamali, sinundan ni Eric ng tingin ng babaeng nagmamadaling pumasok sa kwarto. Napahawak siya sa ulo. Bumili siya ng maraming proteksyon. Actually, may dala siya sa bulsa. Pero ayaw niyang gamitin kay Sandra. Hindi sa ayaw, nakalimutan lang niya. Masyado siyang nag-enjoy kahit ang withdrawal method na wala sa isip niya. Nasabunutan niya ang ulo. Eric, bakit ka nakaupo sa lapag? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Don Eduardo na hindi niya namalayan nakatayo na pala sa harap niya. Agad siyang tumayo. Wala po. May hinahanap lang po ako. Hindi siya makatingin ng diretso sa ama ni Sandra. Gusto niyang batukan ang sarili. Siguro naman kapag inaraw-araw niya si Sandra ay mauubos ang last na namaramdaman niya. Mali ang ginagawa niyang pakikialam sa kliyente. Ngunit kliyente pa nga bang tingin niya kay Sandra? Tara, samahan mo kaming uminom. Yaya ni Don Eduardo.
Sumama siyang pakiharapan si Jason kahit pa na gusto niyang basagin ang mukha nito. Gwapo din kasi ito. Baka mahulog ang loob ni Sandra. Lumabas si Sandra na bagong paligo. Kaagad na kumislot ang pagkalalaki niya. May naiisip agad siya na gagawin dito pagpasok nila sa kwarto. Sinaway niya ang sarili. Hindi kaya sakit na ang nararamdaman niya? Bakit parang naging manyakis siya? Tila ayaw na niyang tumikim ng iba. May mga nagyayaya sa kanya ngunit tinatinggihan niyang lahat. Naupo si Sandra sa tabi ng daddy nito, nakatabi din ni Jason. Halatang nagpapakyut ang kumag sa asawa niya. Asawa? Totoo naman nakasal sila. Nairehistro na ni Brian. Naghihintay na lang siya ng marriage certificate. Nainis siya sa ngiting binibigay ni Sandra kay Jason. Butit umuwi ng bisita. Naghuhugas ng kamay ang dalaga. Niyakap niya ito. Umiwa si Sandra. Hoy, baka makita tayo ng daddy ko. Para yakap lang. Kanina nga, pinandilatan siya nito. Sino mas gwapo? Ako o si Jason? Natawa ito sa tanong niya. Nainis siya. Sino nga? Bakit mo tinatanong yan? Ikaw na mayabang at feeling Adonis, nagtatanong kung sinong mas gwapo. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Pilyang humiti si Sandra. Si Jason ang hindi niya pinatapos ang sasabihin nito. Agad niyang kinuyumos ng halikang dalaga. Sandra, tawag ng daddy niya. Nalaki ang mata niya nang makitang amang nakayuko naglalakad palapit sa kanila. Isang angat lamang ng ulo nito'y makikitang hinahalikan siya ni Eric. Tinapakan ni Sandra ang paa ni Eric nang ayaw siya nitong bitawan. Aray! Oh, bakit Eric? Anang daddy niya. Wala po, napatid lang po. Sandra, nakita mo ba ang librong binabasa ko? Hindi po, baka po naiwan niyo sa library. Tumango ito. Matulog na kayo, good night. Pumasok sila sa kwarto, nakita niyang kindat ni Eric. Matulog na tayo, napagod ako. Nakakaubos ng lakas, aniyang nilubog ang mukha sa unan nang maalalang kalaswa ang kinasangkutan kanina sa piling ni Eric. Tumabi ito sa kanya. Naramdaman niyang labi nito sa kanyang balikat. Sagutin mo muna ang tanong ko. Sino mas gwapo sa amin ni Jason? Pilit nitong inihaharap ang mukha niya. Tinitigan niya sa mga mata si Eric. Walang tatalo sa kagapuhan nito. Napansin niyang kagat sa balikat at kalmot sa leeg nito. Na alam niyang siyang may gawa. Muli niyang sinubsob ang mukha sa unan. Kailan pa siya naging wild? Nakakahiya siya. Dapat niyang pigilin ang damdamin sa binata. Malapit na itong umalis sa sandaling matapos ang kaso niya. Umusad siya ng higa, ngunit sumunod to sa kanya. Dinantay nitong braso sa bewang niya. Eric, please, stop. Gusto ko na magpahinga. Naramdaman niyang pag-usad nito, parang biglang naging kulang siya sa paglayo ng binata. Hindi siya mapakali. Paglingon niya'y malayo si Eric sa kanya. Niyugyug niyang balikat nito. Sino mas maganda sa amin ni Ariana? Tanong niya. Saka niya sasabihin sa binata na itong pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Pumiksi ang binata nang ipatong niyang baba sa balikat nito. Sino mas maganda sa amin ni Ariana? Be honest, sagutin mong tanong ko. Kulit niyang hila ng manggas ng damit ni Eric. Si Arianang maganda. Anitong tinalikuran siya. Ang maganda, wala naman lang salitang mas. Nabitawan niyang manggas na hawak nang hina siya. Bakit ang sakit ng nadinig niya? Tila dumugo ang tenga niya. Parang sumabog din ang kanyang puso. Nakatulog siya na may sama ng loob. Wala silang kibuan hanggang sa makarating ng opisina. Hindi niya unang kakausapin ang hambog na lalaking walang alam kung hindi gawin na saktan siya. Natapos ang araw nila sa opisina nang hindi nag-uusap. Kailangang makaganti siya. Nag-post siya ng Facebook ng picture nila ni Jason. Old photos. Friend niya si Eric kaya tsak na makikita nito. Nilagyan niya ng caption. Hi gorgeous. Tinag niya si Jason. Minayday din niya para sure na makikita ni Eric. Ilang minuto lamang ay palapit si Eric sa kanya. Ano to? Post ko sa Facebook. Bakit? Baka nakakalimutan mo na may asawa ka na. Maliwanag nagbibigay ka ng motibo kay Jason. Okay lang, siya naman talagang pinakagwapong lalaki nakita ko. Burahin mo yung post mo. Ayoko. Nakita niyang namumulang tenga ni Eric sa inis. Inagaw nito ang phone niya. Nabutan sila ng daddy niya na nag-aagawan ng cellphone.
Ano nangyayari? Nag-aaway ba kayo? Hindi po, sabay nilang sabi, kahit na parehas na nalalaki ang butas ng kanilang mga ilong. Nasa sasakyan sila pauwi. Hindi pa rin sila nagkikibuan. Mang Jaime, pakidaan po sa kondo ko. May kukuhanin lang po akong gamit. Ani Eric. Sumunod ang driver. Bumaba si Eric at sumama siya. Gusto niyang makita ang kondo nito. Bakit ka bumaba? Wala, nangangawit ang paa ko. Sumakay sila ng elevator. Nagpapakiramdaman silang dalawa. Naramdaman niyang dulo ng daliri ni Eric sa kanyang kamay. Pagsara ng elevator ay sabay na naglapat ang kanilang mga labi. Eric, ikaw ang pinakagwapo sa lahat. Aniya sa pagitan ng mga labi nilang bahagyang nagkahiwalay. Muli siyang siniil ng halik ng binata. Chandra, ikaw ang pinakamaganda sa lahat ng babaeng nakilala ko. Bumukas ang elevator. Lumabas sila ngunit hindi pa rin naghihiwalay ang kanilang mga labi na sabik sa isa't isa. Naglalaplapan sila. Nag-iskrimahan ang kanilang mga dila. Kinuha ni Eric ang keycard. Binuksan nito ang pinto. Inalis ng binata ang jacket na suot at t-shirt nito habang magkalapat pa rin ang kanilang mga labi. Kinarga siya nito at inupo sa maliit na table. Natabi nitong flower vase sa gilid ng table na nabasag ngunit wala silang pakialam. Pagdilat niya ay nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi nila solong kondo ni Eric. Nandoon si Christine, ang kanyang kaibigan na tulala sa nasaksihan. Kasama nitong tauhan ni Eric, si Brian na nakita niyang isang beses sa The Guardian. May hawak itong cellphone na tila kinukuhanan sila. Inawat niya si Eric, ngunit patuloy ito sa paghalik sa kanya. Tinulak niya ito ng malakas. May ibang tao sa kondo mo. Shit! Agad nagsuot ng t-shirt ang binata. Burahin mo yan, gago ka! Hinabol nitong lalaki sa loob ng kondo. Bro, pang-blackmail ko sa'yo to. Kapag tatanggalin mo ko sa trabaho. Pinandilatan niya si Christine. Sinenyasan niya ito, tila nakuha naman itong ibig niya sabihin. Magkakaharap silang apat. Nakaupo sila sa sofa. Brian, bakit ka nagdala ng babae sa kondo ko? At isa pa, nakaschedule ka ng trabaho ngayon sa office. Naniningkit ang mga mata ni Eric. Bro, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Mali ang iniisip mo. May naiwan ako kaya bumalik ako sa kondo mo. Tapos nakita kong babaeng to. Miss, ano nga ulit ang pangalan mo? Baling to kay Christine. Christine, napatingin si Eric sa babae na tila ba namumukha nito. Miss, nagkita na ba tayo somewhere? Umiling lamang ang babae. Heto na nga, nahilo siya sa labas ng building. Tinulungan ko lang, ani Brian. Gago ka Brian, wag ako. Kailan ka pa naging matulungin? Bro, kahit natanungin mo pa siya. Kinalabit nito si Christine. Totoo po, tipid nitong sabi. Kinuha ni Sandra ang cellphone, nagchat siya kay Christine. Huwag mong sasabihin na magkakilala tayo. Tumango ito. Bakit ka nandito? Dugtong niya. Ngunit hindi dapat makahalata si Sandra. Aayusin ni Christine ang problema. Nagkataon lang. Nahilo ko, tinulungan niya ako. Aniya sa chat. Hindi dapat malaman ng kaibigan na nawawala ang dokumento ng kasal. Nakahinga siya ng maluwag na hindi na ito magtanong ulit. Tara Eric, umuwi na tayo. Ani Sandra na tumayo na. Nagpaalam ng dalawa. Naiwan sila ni Brian. Sinuntok niyang lalaki sa braso. Ibalik mo sa akin ang bag ko. Nandun ang papeles na pinapakuha ni Sandra. Aray, nakita mo naman na may tumangin na magnanakaw. Wala sa akin ang bag. Ani itong umiilag sa suntok niya. Gawan mo ng paraan na maibalik sa akin. Ipapasalvage kita kapag hindi mo nakuha ang bag ko. Kaya nga tayo nandito para pag-usapan ang dapat gawin. Mas lalo kong lagot kay Eric. Dapat nating mabawi sa magnanakaw ang dokumento. Magtulungan tayo para may parehistro kong kasal. Ibabalik mo sa akin ang dokumento sa sandaling mabawi natin para maibalik ko kay Sandra. Ayaw na kaibigan ko na ituloy ang kasal. Okay ka lang? Nakita mo naman mukhang nagkakamabutihan na silang dalawa. Sumusunod lang ako sa utos. Basta, ibalik mong papeles sa akin kung gusto mo pang sikatan ng araw. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Napapansin ko na nagiging malapit kayo ni Chandra. Ano ba ang relasyon ninyo? Huwag po kayong mag-alala at nag-aalala ko na malibang kayong dalawa at makalimutan mong pangunahing dahilan kung bakit kita kinuhang bodyguard. At huwag mo din kakalimutan na ako ang amo mo. Ang loyalty mo ay dapat nasa akin. Hindi ko po nakakalimutan ang tungkulin ko, Don Eduardo. Kung sakaling magkagustuhan kayo, maghintay ka muna ng tamang panahon. Tapusin mo ang kaso niya tapos mag-usap tayo ulit.
Hindi magandang mahaluan ng emosyon ang pagbabantay mo sa kanya. I hope you understand. Opo, naunawaan ko po, Don Eduardo. Huwag po kayong mag-alala dahil imposible po na magustuhan ako ni Sandra. May gusto ka ba sa anak ko? Magtapatan na tayo. Diretsong tanong ng matanda. Saglit siyang natigilan. Hindi po kami compatible ni Sandra. May ibang babae po akong nagugustuhan. Kapag natapos na po ang kaso niya, aalis na din po ako kagaya na napag-usapan natin. Aniya na tila may bara sa lalamunan. Tila mapait ang salitang lumalabas sa bibig. Tumango si Don Eduardo at ngumiti. Sayang, akala ko pa naman ay nagkakamabutihan na kayo. Tila bombang narinig ni Sandra sa usapan ng daddy niya at ni Eric. Maliwanag na hindi siya gusto ng binata at nanatiling mahal nito si Ariana kahit pa may nangyari na sa kanila. Dapat na lamang ba niya natanggapin ang katotohanan? Tila may tumarak na espada sa kanyang dibdib. Labis ang sakit at pagdurugo ng puso niya. Nabitawan niyang tray na hawak na may 2 baso ng juice na ibibigay sana sa 2 lalaking nag-uusap. Napatingin sa kanyang ama at si Eric. Hindi siya nagpahalatang nadinig niya ang usapan ng mga to. Napaka-clumsy ko talaga. Ani at dinampot ang basag na baso sa kalituhan. Durug na durug ito kagaya ng puso niya. Nahiwang kanyang daliri na kaagad niyang ikinubli. Be careful, huwag mo nang pulutin yan. Anang kanyang ama na tinawag si Aling Eva upang ipalinis ang nabasag. Hinila ni Eric ang kamay niya at kumuha ng first aid kit para gamutin siya nang mapansin nito ang sugat sa kanyang kamay. Ang sugat sa puso niya, kailan kaya niya ito gagamutin? Nagsisikip ang dibdib niya, ngunit wala siyang dapat sisihin kundi ang kanyang sarili. Sa susunod mag-iingat ka. Kapag basag na, common sense lang hindi dapat pulutin. Anitong himig na naiinis sa kanya. Tumunog ang kanyang telepono. Message ng pangungumusta galing kay Jason na nakita ni Eric. Bakit hindi pa tumitigil tong lalaking to? Ani Eric at tinablot ang phone niya. Binawi niya ang cellphone. Naalala niya sinabi ni Eric sa ama kanina. Kung walang pag-asa na magustuhan siya ni Eric, dapat niyang ibaling sa ibang damdamin. Bakit ka nakikialam? Narealize ko na si Jason ang gusto ko at hindi ikaw. Bulyaw niya dito. Nakita niyang nagtagis ang bagang ng binata. Yeah, it was never you. Posible na na-challenge lang ako na hindi mo ko pinapansin dati. Anyway, madali namang bumalik sa dating tayo. Kasal tayong 2. Hindi ako papayag na dumihan mo pangalan ko. Nangako ka sa akin ka lang. Dahil ba wala kang pinangako ay hindi na ako dapat umasang magugustuhan mo ko? Namuong luha niya sa mga mata, kaya kailangan niyang kumarap ng ilang beses. Wala akong pinapangako dahil ayoko umasa ka sa wala. Alam mong ibang babaeng gusto kong pakasalan at hindi ikaw yun. Dahil mayaman ka, madali lang sa'yo na magpakasal at makipaghiwalay. Isang kumpas lang ng kamay mo, maayos ng mga papeles para sa annulment natin. Ang unfair sa'yo. Ako tapos ikaw sa iba. Anong klase kang tao? Aaminin ko gusto kong katawan mo. Lalaki ako. Natural maakit ako sa maganda at sexy na kagaya mo. Pero hanggang doon lang yun. Naglalaro lang tayo, hindi ba? Magsasawa din tayo sa isa't isa. Tila muling may tumarak na punyal sa kanyang pusong sugatan. Hindi niya dapat takutin si Eric. Tatanggapin niya kung ano lang ang kaya nitong ibigay. Hindi na nga lamang siya asahang baka magustuhan siya nito. Simula sa araw na ito ay dapat niyang itanim na isip na hindi magkakagusto sa kanya ang lalaking pinakamamahal. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Tessang tumatawag, lumayo siya kay Eric. Maglalabas siya ng sama ng loob sa kaibigan. Pumasok siya sa kwarto. Akmang hihiga siya sa kabilang side ng kama. Ang tagal niyo nag-usap ng boyfriend mo, anang binata. Hindi niya ito pinansin, huminga siya ng malalim bago nagsalita. Let's end this kind of relationship that we have. Matulog ka na, Sandra, gabi na. Anang binata na nagtakip ng kumot. Hindi, tapusin na natin to. Magmula ngayon, sa kabilang kwarto ka na matutulog. Kaya tumayo ka dyan at wag na wag mo na akong hahawakan.